Okay, so next naman na isosolve natin is yung kalawang types of measures of central tendency, which is median. So ito yung ating dataset. So our dataset is 12, 4, 2, 7, 9, and 1. So ano ba ang median ng dataset na ito? So anyway, ang median class is ito yung tumutukoy sa middle value of an array or order of, pag sinabi nating array class, ito yung order of arrangement ng ating dataset. So it's either smallest to largest or largest to smallest. So bago natin makuha yung ating median, i-arrange muna natin itong ating dataset according sa kanyang pagkakasunod. So ang gagamitin ko ngayon na arrangement is from smallest to largest. So that is 1, 2, 4, 7, 9, and 12. So, since ang arrangement ay mula sa pinakamaliit na value to pinakamalaking value, ang tawag sa arrangement na ito class ay tinatawag siya na ascending order or smallest to largest. So ngayon, kung mapansin ninyo, ang ating dataset ay even kasi 6 siya. So therefore, since 6 ang ating dataset, kukunin po natin yung dalawang middle number and then i-add natin yun siya. Kapag na-add natin, i-divide naman natin siya ng 2 para makuha natin yung ating middle value. So that is, ang ating middle value or dalawang middle value is 4 and 7. So, i-add natin itong 4 and 7 and then i-divide natin siya ng 2 para makuha yung ating middle value. So, that is 4 plus 7 divided by 2 or the sum of 4 and 7 is 11 divided by 2 is 5.5. So, yan yung median ng dataset natin. So, another example is, ang ating dataset is 1, 9, 2, 2, 7, 6, and 4. So, again, para ma-solve natin ang median ng dataset na ito is i-arrange natin siya according sa kanyang pagkakasunod. So, since tapos na natin o nagamit na natin yung ascending order, ngayon naman, ang gagamitin naman natin is yung tinatawag natin na descending order or largest to smallest order. So that is 9, 7, 6, 4, 2, 2, 1. So ang tawag sa order na ito class ay descending order or largest to smallest. So, kung mapansin nyo class, yung ating dataset ay 7. So, ang 7 ay odd number. So, kapag odd number yung ating dataset class, wala na tayong i-add gaya dun sa ginawa natin kanina sa even number of dataset. So, all we have to do is, kung ano yung nasa gitna na value, yun yung ating dataset. So, this time, ang nasa gitna na value is 4. So therefore, ang median ng ating dataset na ito ay 4. So that's it. So